sa hapong ito. I'll be delivering once again yung sermon na prepared po ng late Reverend Clarence Estam. He was the late pastor emeritus doon po sa Cornerstone Canadian Reformed Church sa Hamilton, Ontario. At ito pong sermon ninyong maririnig ay naipahayag niya po noong pang 2012, November. So, muli po, magandang umaga, magandang hapon. Maliwanag pa. Magandang hapon po muli sa inyong mga minamahal ng kapatid dito sa ZCRC. Noong nakaraang Lord's Day po, we dealt with the government and the providence of God the Father. Kung matatandaan niyo pa, yun yung preach ni Pastor Lance doon sa Lord's Day 10. At ngayon naman po, Lord's Day 11 continues with the work of God the Son. As you can see, kung bubuksan niyo po inyong mga software doon po sa page 18 na binasa ni Elder Ronald kanina, itong Heidelberg Catechism ay ipapakilala po o ipapahayag. Makikita natin dito yung title doon sa Lord's Day 11, God the Son. Doon po sa page 18 makikita niya. It will be the purpose ng Catechism in this, yung following Lord's Day, hanggang Lord's Day 19 po yun. So, pag Lord's Day 20 na, pag-uusapan naman po dun, beginning the section na the Holy Spirit, or God the Holy Spirit. So, simula po itong Lord's Day 11 hanggang Lord's Day 19, dito, ipinapakita what a great works of deliverance God has done through our Lord Jesus Christ. So, it is very important na ang gawain ito ng Diyos always come sa ating pong foreground ng ating mga attention. Hindi po dun sa background. Kaya dito sa Catechism, i-deal po natin yung very systematical na pangalan ng ating Panginoong Jesus at yung title na meron po ang ating Panginoong Jesus. Following po yung Apostles' Creed. Kung mapapansin nyo, sinusundan po niya yung Apostles' Creed. Una, God the Father, and now we will be dealing God the Son. Kaya this Lord's Day, tayo mag-focus po on the meaning of the personal name ng ating Panginoong Jesus. Now, sa ating pong panahon, personal names are perhaps not as significant as they are in the Bible. Ganyan pa man, kahit sa kasalukuyan ng isang pangalan o isang name ay papalabas ng mga larawan ng isang tao at nagdudulot iyan ng ilang kaugnayan po sa kanya. But, biblically speaking, a name that is specifically assigned to someone else reveals the true essence, the basic truth of that person. That name strongly identifies a person, biblically. Kaya, makikita natin sa pangalan na yun kung sino siya, ano ang kanyang kahulugan, ano ang kanyang ginagawa. Ito ay particular na po na may isang malaking kabuluhan sa case po ng ating Panginoong Yesus. Dahil si Joseph, nung siya po ay binisita ng anghel, was told by a divine instruction. Ang sabi po sa kanya, you shall call his name Jesus. God wanted him to be known by no other name than this. In this name lies yung tremendous reality and a wondrous claim ng pangalang Jesus. So this Lord's Day po does not give us yung dry exposition on a certain name, but this is the heart of the confession ng simbahan. The name Jesus is a confession. He is our life. Dito ay sama-sama natin i-confess what Jesus really means sa atin. Kaya, I will summarize yung ating pong sermon today. The confession of the Christian Church that Jesus is the only Savior. Na meron pong tatlong subpoint lang po tayong pagbubulay-bulayan. Ang una pong subpoint is the depth of this confession. Pangalawa, the rejection of this confession. At pangatlo po, yung
consequence ng confession natin pong binabanggit. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating sermon delivery, samahan niyo po akong muling dumulog sa Panginoon at humingi ng gabay. Let us pray. Aming matuwid at banal na Diyos, lumalapit kami sa iyo na nalalaman namin hindi kami nakaabot sa iyong pamantayan at katuwiran at kabanalan. Inaamin namin na madalas ka naming hinahatulan ayon sa aming sariling pag-iisip at nagrereklamo kami kapag ang iyong mga daan ay hindi na ayon sa aming inaasahan. Kaya nga po, ituro mo sa amin ngayon ang katotohanan tungkol sa aming kasalanan upang makita namin ang kadakilaan ng iyong katarungan at ang iyong hiwaga maging ang iyong awa. Pakumbabayin mo ang aming mga puso sa ilalim ng iyong salita. Buksan mo ang aming mga tenga at palambutin mo po ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong katotohanan. Para sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, gisingin mo ang pananabik sa kanilang puso para sa kanilang kaligtasan. At para sa iyong bayan, palalimin mo kami, Panginoon, sa aming pasasalamat sa iyong mga biyaya. Hiniling namin ito ng hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay mabuti at tapat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, sa unang puntos po ng ating sermon, the depth of this confession. Ang Catechism ay nagtatanong ng tanong. Kung babasahin niyo at sasamahan niyo po ako dun sa page 18, why is the Son of God called Jesus? That is, Savior. Dito makikita natin kagad that the name Jesus means Savior or the Lord saves. Alam ng mga Israelita during their time, sa loob ng maraming siglo or centuries, that the salvation was to be expected from the Lord. Na ipadadala ng Panginoon ang dakilang Messiah to deliver them or to deliver the Israel. And through centuries, they've learned quite a bit about itong Savior na ipinangako sa kanila. Alam nila na siya ay manggagaling sa binhi ni Abraham, from the house of David, even that this Savior ay ipapanganak doon sa Bethlehem. Alam ko nila yan. And ito ay magiging isang great king of the Jews, and that they know. They knew a great deal about this Savior. Ngunit, ang hindi nila alam ay kung ano mismo ang kanyang pangalan. At nang inihayag ng Panginoon itong personal name ng Messiah, it was not as such unknown name or an unknown name. Familiar name kasi siya dahil ang pangalang Jesus doon po sa Greek version sa Greek version, Jesus. Pero sa Hebrew version, Joshua ang tawag po. So that name is so familiar. Ngunit ngayon ay nakakakuha ito ng isang mas malalim na kahulugan kaysa dati. Ang pangalan ni Joshua ay may meaning din na the Lord saves, or the Lord removes the obstacle, the Lord opens the way. Pero ang tanong, ano po ba itong way or obstacle na sinasabi dito? What does the Lord say? Which obstacles does He remove? It is indeed, of course, salvation. But salvation from what? Dahil maraming tao ang nakakalam na kailangan po nila ng kaligtasan o kailangan nilang maligtas. Karamihan nga ay nakakadarama po sila ng pangangailangan na sila kailangan iligtas sa isang bagay na kung saan evil or any tremendous things. But many do not know exactly what it is. Dahil ang salvation ay isang malabong kaisipan lamang sa ilang marami. Kaya nga naman, dahil malabo ang kanilang pagkakaintindi sa salvation, hindi rin sila gaano nagmamalasakit dito sa tagapagligtas na ito o sa Savior na sinasabi ng Bible.
Kapag nabasa po natin ang mga sinasabi ng mga modern theologians, what they have to say about this matter, matutuklasan po natin na para sa kanila, ang tao ay kailangang maligtas mula sa dominant evil or doon sa restrictive structures ng society. Kailangan silang maligtas mula sa poverty, mula sa slavery, sa illiteracy, even sa discrimination o yung sa Africa, apartheid na tinatawag. Kailangan silang maligtas doon sa segregation o doon sa male chauvinism na tinatawag. At mga marami pang similar evils. Ganun ang kanilang pananaw. At ito ay talaga namang mga masasama. At kaya nagkaroon ng tinatawag na liberation theology. Nagkaroon ng feminism theology. At marami pang mga katulad na mga magagarbong idea o theology na lumabas because of those issues na kanilang na-identify. At sa lahat po ng mga ito, sinasabi sa atin ni Jesus, in our shining and unselfish example, kaya naman, we will not throw all these things completely aboard, yung kanilang pananaw. Dahil tayo din po, we may believe that the gospel demands the renewal of society according to the Word of God. Ngunit, ang lahat ng mga bagay na ito do not touch the basic meaning, the true depth of our confession concerning the name of Jesus. Dito makikita po natin na ang Catechism carefully follow the Scriptures and says that He is called Jesus because He saves us from all our sins. Ang dakilang gawain ng redemption is redemption from sin. The deliverance is from the evil one. Dito nagsisimula ang gawain ng tagapagligtas o yung Savior. And from there, it affects all of life. Yung lahat po ng ating buhay. Ngunit, nagsisimula si Kristo sa ugat, sa pinagmulan ng lahat. Namely, sin. Ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ay isang malaking obstacle between God and us. Sin causes separation. Sin is also a destructive force among people and in the society at large. Kaya nga, meron pong need to be restored yung peace between us and God. At maging yung restoration, yung harmony dito sa mundo. Dahil yung depth of this confession concerning the name of this Savior lies in the fact that He will save us from our sins. Naunawaan po natin na hindi ito po madaling idea o madaling task. Dahil alam po natin from the Scripture that in order to us or to save us from our sins, Jesus must fulfill all the righteousness of God's sovereign law. Alam po natin yun. At kasabay nito, Jesus must pay the penalty for sin. Na ibig sabihin, Jesus must undergo temporal and eternal death. Kaya po yung name na Jesus is not a revelation of the person. Hindi lang po ito pagpapakilala. But it is also already a condemnation of that person to the death of the cross. Kagaya po nung isinulat ni Paul dun sa Romans chapter 6 verse 23. I know you're familiar with this. Sabi po nun, for the wages of sin is death. We must always connect yung sin with death. At maging doon sa paradise, na sinabi ng Panginoon kay Adam and Eve sa Genesis chapter 2 verse 17, the day you eat of it, you will surely die. Kaya nga, the just demand po ng ating Panginoon ay na mananatili at hindi nagbabago. That the wages of sin is death.
The name Jesus, therefore, implies that He is a man who will pay a tremendous price to save His people from their sins and will give His own life in place of others. Ang Panginoong Hesus ay hindi naparito with makeshift or remedies o yung superficial solution lamang sa ating pong mga problema. Jesus will go to the root of the things. Ang salvation na na-achieve ng ating Panginoong Hesus will be radical and perfect. Kung kaya nga, yung form for the celebration of the Lord's Supper zeroes in, nakatarget siya in beautifully targeted niya yun, na sinasabi po dun sa celebration of the Lord's Supper, by His death, He has removed the cause of our eternal hunger and misery, which is sin. This is one of the key sentences in the form of the celebration of the Lord's Supper. Ang malalim na dahilan ng ating eternal hunger and misery ay kasalanan. At kadalasan, we tend to seek the cause elsewhere. Marami tayong tinuturo, biniblame, sinisip pa. Ngunit, as Jesus progressed in His ministry, Jesus more and more knew that He would have to take away their sins, our sins. At nais kong pansinin nyo yung maliit na salita dun sa pinasa natin kanina, Heidelberg Catechism, Lord's Day 11. Yung salitang all. In the Catechism, He saves us from all our sins. Christ does not do yung half job. His sacrifice is payment for all our sins. His obedience cover our entire life. This is of great comfort para po sa ating lahat and enable us to live yung joyful of faith o yung joy of faith na tinatawag. Maaaring minsan ay naisip natin that some of our sins so terrible o yung sina very gross that they do not fall under the saving work of Jesus. Ngunit sa kanyang pangalan nakasalala yung claim that He alone saves from each and every sins which we have ever committed. He saves us from all of them. Malaki man po ito o maliit sa ating mga mata at pananaw. Kanina nandun kami sa Children's Catechism. Ito rin yung pinapag-aralan namin. They understood yung 100% perfect payment at eternal payment and once for all payment. And I was so happy to hear them na utter nila yung ganong confession. And that is the confession na meron po tayo. When God gives us a Savior and makes Him manifest with His wonderful name, then the meaning indeed is that we have salvation from all our sins. All. Not 99.9%. Sabi ng mga bata, hindi siya rubbing alcohol. But 100%. All. Perfect. Kung hindi ako naniniwala po dito sa perfect, all payment ng kasalanan ko, how could I go to the Lord's Supper? Kung meron pa rin isang kasalanan or 0.001 na kasalanan na hindi nagagawa ng pagbabayad o hindi nababayaran, still, one obstacle between God and myself, how can I appear before Him? We cannot appear before God in our sins. They must be taken away in Christ, and they are taken away in Him and in Christ alone. Kaya nga po, He took away the cause of our eternal hunger and misery, which is sin. And we are assured that when the cause has been removed, then the effect will also disappear. Pero maaari po natin sabihin at maaari alam natin na sa Bible, nowhere promised us a life without pain, sickness, or death. Tama po yun. Dahil
all this result of sin is still manifest themselves in this world, maging po sa ating mga buhay. Nararanasan pa natin yung pain, sickness, and death. Ngunit sinasabi rin sa atin ng Bible about this time when all effects of sins will be put away. Sabi po sa Revelation chapter 21 verse 4, He will wipe away every tears from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Kaya nga po, yung pangalang Jesus also direct us to the reality, yung full restoration ng ating buhay. The cause has already now been taken away. The communion with God has already been restored. And the glorification, the renewal of all things, is at hand. At ang lahat ng mga ito is contained o nakapaloob sa pangalang Jesus. The very mention of His name brings forward this grand reality. So, we may always remember Jesus Christ as preached week in, week out in the gospel, who suffered and died for our sins and is now risen from the dead. At maaari natin paniwalaan yun sa pamamagitan po ng pananampalataya, that we are engrafted. Doon sa mga mahilig sa familiar kayo, grafted. Gina-grafted kayo. We are engrafted into Him and shared all His benefits. Kagaya ng sulat ni Paul kay Timothy doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 19 na binasa kanina ni Elder Ronald sa Tagalog, but I'll be reading from ESV. Sabi po doon sa verse 19, But God's firm foundation stands, bearing the seal. The Lord knows those who are His, and let everyone whose name the name of the Lord depart from iniquity. We may always stand on this foundation of God and know ourselves to be the children of God in Christ, who have been forgiven ng lahat ng kasalanan, and who came before God in the righteousness in Christ. And that leads us doon po sa second point, the rejection of this confession. Doon pa lang po sa unang sagot sa question 29 na binasa po natin kanina. The catechism says something very important. Naisulat po doon, because He saves us from our sin, salvation cannot be found in anyone else. At doon sa second question ng Lord's Day 11, you find yung description ng ating Panginoong Jesus, the only Savior. Question 30 ask, tinanong po yun, do those who look for their salvation and security in saints, in themselves, or elsewhere, really believe in the only Savior Jesus? Question number 30 po yun. The name Jesus is an exclusive name which He alone can bear and does bear in truth. Nang ating Panginoon ibinigay yung pangalang ito with its depth significance, He also indicated that Jesus is the only one who can and will do this work of salvation. Kaya nga sa ating confession is that yung name na Jesus ay nagsasabi na si Jesus lamang ang tanging tagapagligtas, the unique and complete Savior in whom lies all our redemption. At dito naiintindihan natin that this is the heart of the Reformed faith. Sapagkat tayo ay naharap with the sad reality that this confession concerning the only Savior is rejected by many. That is reality.
Doon sa question 30, kaya nga naitanong ito, the Catechism obviously refers first and foremost to the teaching of the Romanists, o yung mga Romans, or Romano. They are the one who seek their salvation and well-being from the saints. Yung mga dating nasa Catholic, alam niyo po yan. Rome still teaches that salvation is a matter of combination. Salvation as a matter of work of Christ, of course, but it is Christ plus work of the saints, especially po yung Mother of Mary or Mother of God, as it says yung sinasabi nila. Salvation is Christ plus one's own effort and even yung decisive push ng church. Salvation is cooperative sa kanila. Sa madaling salita po, it is a work of God and a man together. Kung gagamitin natin yung mahirap na salita, ito po ay tinatawag na synergism. O doon sa mga mahilig sa theological term, synergism. Ang ideya po dito, it is that God and man must both do their share in order that for man to be saved. Kaya itong synergism is also the basic idea ng mga Arminianism na nagsasabing God's saving work is in Christ hinge o nagpipivot o bisagra on the response ng tao. Imagine, God's saving works in Christ ay nag-hinge doon sa respond ng tao. God has done His part in Christ, and now we have to do our share in receiving Him. So by the communal effort, save tayo. Well, ang ganitong paraan o uri ng pag-isip po is a rejection of the confession of the name of Jesus. It is an attack of the heart of the Scripture, namely that Jesus alone saves us from our sins. Ito rin ay pag-deny of the sufficiency of His sacrifice. Kulang pa ang sakripisyo ng ating Panginoon na sinasabi nila. Yung perfect work ni Christ, the sovereignty of His grace and the power of His Spirit is being denied in this kind of ideology. At gayon din, it also downgrades the Savior. And it elevates man. And in fact, again, makes yung religion man-centered, hindi Christ-centered. Man saves himself with a little help mula sa Panginoon. Itong ganitong idea, in essence, is actually the false religion. And it is exactly the errors ng mga false churches. We save ourselves with a little help from God. Itong mga false church na ito takes away the glory and praise which belongs only to Christ and gives some of this glory back to man. At kung ganito yung paniniwala, at kung ganito ang kanilang paniniwala or may paniniwala tayong ganito, we can no longer say Soli Deo Gloria or Soli Deo Gloria. We cannot say that. Katulad ng sinabi din ni Paul in 2 Corinthians chapter 10, verse 17, let the one who boast in the Lord. You cannot utter that, but must instead speak God and man sharing glory. Ang lumalabas pa nga actually, man received the highest praise dahil yung kanyang human effort that complete the transaction of salvation. Kung hindi siya magre-respond, hindi complete. So, ang na-elevate pa rito yung tao. Kung mapapansin niyo po mga kapatid ko, the Catechism does not say, may I repeat, does not say that the Romanists or yung Arminians do not at all believe in Jesus. Hindi po. Hindi po yun ang sinasabi ng Catechism. In fact, they may even call upon His name. Yung mga Romanists and Armenians, they call the name of Jesus as well. Pero, the Catechism says that
they do not believe in the only Savior, Jesus. For them, Jesus is not the one and only one. They have other saviors beside Him. At sa Catechism question 30, we even read in the answer that, although they boast of being His, by their deeds, they deny the only Savior and Deliverer, Jesus. Wala kahit saan ang pangalan ni Jesus is used so prominently as in the false church. It is Jesus before and after and in every turn. And this can sometimes be confusing doon sa mga outsiders or sa mga newcomers in the false church pag pumupunta sila doon. If they are not keenly aware of the true situation, at minsan pa nga even yung mga Reformed Christians are taken in by yung cloak piety ng mga churches na ito with the talk ng before and after ni Jesus Christ. Maaaring ang ilan po sa atin ay nagkataon nakapunta na rin sa isang unfaithful church. I did. At kung minsan naisip natin na we must have been wrong all along. Dahil itong mga church attendees na ito, do nothing but call upon the name of Jesus naman. At ang buong bibig na kanilang binibigkas ay panay Jesus. Pero the Catechism, who writes, o yung writer ng Catechism knew the false church in their time, nung kapanahon nila, from very close experience. At malinaw na sinasabi that, in fact, it denies the only Savior, Jesus. Dahil yung mga salita at katagaan ng mga false churches do not cover up yung tunay na katotohanan. At pagkatapos, ay sinundan pa ito ng isang well-known clear antithesis na nagsasabing dun sa answer natin sa Catechism, one of the two things must be true. Either Jesus is not a complete Savior, which would mean that you have to seek additional help elsewhere, or He is a complete Savior with the result that He is a complete Savior with the result that those who accept Him by a true faith find in Him all that is necessary for salvation. The Word of God says, in Jesus you find all salvation. 100% salvation. Di ba wrong? 100%. Hindi 99.99. Sinabi din po sa Acts chapter 14, and there is salvation no one else. Pinabasa ko sa kanila kanina to eh. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Halimbawa sa tuwing tayo po ay may Lord's Supper, we do not celebrate a part of our salvation, but we celebrate the whole of our salvation. At this table, we give God all the glory and we boast only in the Lord when we celebrate the Lord's Supper. If you're not prepared to do that, do not partake in the Lord's Supper. For God will not share His glory with any creature, and He will not give His glory to anyone else. Nakakamangha na may paalala po sa atin yung phrase from the form of the celebration of the Lord's Supper. Kung pwede niyo ako samahan dun sa page 145 ng Doctrinal Standards po natin. Lord's Supper, form number 1. Second row po siya ng second paragraph. Sabi po doon, from this institution of the Holy Supper of our Lord Jesus Christ, we see that He directs our faith
and trust to His perfect sacrifice once offered on the cross as to the only ground and foundation of our salvation. It is the only ground for our salvation. Narinig niyo po ba yun ng malinaw? Christ's sacrifice is the only ground. Always and especially in the Lord's Supper table, we must maintain and uphold this confession of the Lord's Day 11. And indeed, we must believe that we have everything in Christ at hindi po tayo dapat matakot na ang kanyang nagawa is insufficient. Huwag kang magtiwala sa maaari mo pong magawa at huwag mong isipin, well, it's not so bad naman for me. I think I can attend Lord's table. Dahil kapag ganun ka mag-isip o iniisip mo po yung mga ganun, you too deny the only Savior, and you will eat and drink judgment upon yourself. When you go to the table, we all go in the full realization that our only Savior is Christ, and the only ground for our salvation is His one sacrifice, perfect and eternal. Kapag itinataguyod natin ang tunay na confession of the Scripture concerning the name of Jesus, we will also have an eye for the consequence of this confession. That leads us po dun sa huling point and third point ng ating sermon. The consequence of this confession. Sapagkat ginawa ni Jesus yung buong work of salvation na kung saan ito yung claim in the name and the gospel of the Scripture, this confession does not imply, however, that we are left without responsibility. Hindi ito nangangulugan na walang response na kinakailangan na mula po sa atin. Kaya nga, ginamit ng Catechism yung sagot sa question 30, ang mga salitang, those who in true faith accept this Savior. This Savior has performed the entire work of salvation. Indeed. Pero kailangan natin tumugon to the preaching of His name and accept Him as our Savior by true faith. Ito'y nangangulugan sa isang banda na dapat tayong maniwala na ang lahat ng ating kasalanan ay napatawad kay Kristo by the grace of God. We may not go to the table of the Lord with a heavy conscience, but we must come with an unburdened soul. At kasabay po nito, sa kabila ng ating nagawa in the activity of faith, we must hate our sins, break with them, and flee from them. Dahil hindi po natin mako-confess na si Jesus to be our only and complete Savior without being changed. At hindi natin ito magagawa without regeneration and conversion. At makikita rin po natin ang ganitong elemento dun sa mga sulat ni Paul kay Timothy na kanina ulit binasa natin. I will go back to that. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Sabi dun sa letter A, but God's firm foundation stands, bearing this seal, the Lord knows those who are His. That's very comforting, di po ba? God knows me, you, even in my weakness. At kasunod po ng phrase na yun sa verse 19, yung letter B, and let everyone who's named the name of the Lord depart from iniquity. If you confess Jesus to be your only Savior of His
life, and your personal Savior, if you thus the name of the Lord Jesus, then, sabi ko na, you must break iniquity, or you must break with iniquity. Naming the name means that you confess the name. Tama po? That you call upon it. It implies to you, o sa atin po in turn, na ipine-place po natin yung pangalan niya sa ating buhay. The action starts with God, at sinabi nga ni Paul, He knows His own. He has sealed us. And by faith, we now turn to Jesus. At kapag ginawa po natin ito, we must depart from iniquity. Dahil hindi natin maaaring taglayin ang pangalan ni Jesus sa ating buhay and still live in sin. Kaya nga po, ang pangalan ni Jesus means He saves. But that also implies He renews. The form for the celebration of the Lord's Supper is speak of this. When rightly after that beautiful sentence about Jesus removing the cause of our eternal hunger and misery, sabi po doon, after none, and He has obtained for us the life-giving Spirit. This is the consequence of our confession concerning the only Savior. He saves and He renews. He washes away our sins by His blood and restore us by His Spirit. Kaya makita natin, blood and Spirit always go together. The work of renewal is a part of the entire work of salvation which Jesus does. He works this renewal in us by the life-giving Spirit. But He does not work in us as though we are stocks or blocks lamang po. He demands of us, o ibig sabihin parang dead weight lang tayo. He demands of us that we now work out what He works in us. That is the consequence of this confession. Kung sasabihin mo na, I have my whole salvation in Jesus, kasunod naman ito ay dapat magkaroon ka rin ng isang sincere desire to show true thankfulness to God with your entire life. Then, you will desire to fight against your unbelief and to live according to all that commandments ng ating Panginoon. All my sins are forgiven. And now, all the commandments of God are before me. Not just some commandments, but all of them are before us. We don't practice yung selective obedience, but show total commitment. Kaya nga po mga mahal kong kapatid dito sa Zion Covenant Reformed Church, kung may panganib sa ating mga buhay na handa lamang tayong talikuran ang ilan sa ating mga kasalanan, but not all of them, at kapag may mga panganib naman sa ating buhay that we nurture some sins which have become a long-standing habit, at minsan naman, we feel that we cannot get rid of them anyway. Maaaring matanong mo sa sarili mo, meron ka bang ganitong kasalanang mahirap bitawan? Kailangan mong i-confess ito at tuluyang talikuran and break with them. Ginagawa mo mga iyon bilang bunga ng ating pagpapahayag ng kasalanan at ng panawagan para sa isang tunay na celebration of the Lord's Supper. For whoever names the name of the Lord must depart from iniquity, no matter what iniquity it is. So the Lord's call us today to examine yung ating mga buhay and not to be despair, but to repent and to find refuge, our strength, our joy in our one and only
Savior. May the Almighty Heavenly God and Father of our Lord Jesus Christ help us in this through His Holy Spirit. Amen. Samahan niyo po akong muling manalangin sa ating Panginoon. Aming Panginoong Diyos, salamat sa malino na pagpapahayag ng iyong Ebanghelyo na si Kristo Jesus lamang ang aming tagapagligtas. Tulungan mo kaming maunawaan ang lalim ng kapahayagan ito, na ito ay nagmumula sa iyong katotohanan at biyaya. Bigyan mo rin po kami ng katatagan kapag ang pagpapahayag nito ay tinatanggihan ng mundo o ng mga mahal namin sa buhay o mga tao sa aming paligid, upang hindi kami matakot o mahiya na ipahayag po ang aming Panginoong Hesus. At naway mabuhay kami ayon sa mga bunga at kahinatnan ng pagpapahayag na ito, na may pananampalataya, may pagsunod, at may pasasalamat sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gabayan mo kami sa katotohanan upang ang lahat ng aming gagawin ay maging kalugod-lugod sa iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tanging tagapagligtas. Amen.